Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. It's the Christmas season. Can you feel the festivities? 6 more days to go and it's Christmas. Oh my God. The last time I did a health class relating to Christmas was about the Christmas disease. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa pang Christmas-related health topic because it is timely and relevant in this season. We will be talking about Christmas tree syndrome. Familiar ba kayo sa kondisyon na ito? O baka nag-suffer kayo nito before? Pero kung hindi pa, aba tutok lang kasi pag-uusapan natin ito today. According to the National Asthma Council of Australia, ang Christmas tree syndrome daw ay isang terminology na ginagamit kung ang isang tao ay nagkakaroon ng allergic reaction sa Christmas tree dahil dulot ng alikabok or dust, pollens, or molds at nagkukosta ito ng wheezing, sneezing, coughing, sore eyes, at sometimes serious asthma attacks. Dagdag pa nila, kung ikaw ay mahilig sa totoo o real Christmas trees na dinidisplay mo sa loob ng inyong bahay like cypress tree and the ever popular pine trees can collect a high amount of pollen na nanggagaling sa ibang plants or trees bago sila putulin. At ang mga dust at pollen na ito ay nagkukos para matrigger ang asthma at hay fever attack and symptoms. Kung kayo naman ay nagdi-display ng artificial tree, kagaya ng mga plastic Christmas tree, pwede din silang magkukos ng asthma and allergic reactions or symptoms. Kasi nagkokolekta din sila ng mga dust, dust mites, at sometimes mold sa storage. Ang iba pang common allergic reactions to Christmas trees due to dust, pollen, or mold ay rashes. Kadalasan na itong tinatawag na pityriasis rosea. Pag nagkaroon ka ng rashes na kagaya nito, pwedeng magkaroon ng patches sa inyong mga balat na pwedeng humantong sa raised and scaly rashes na usually makikita or tumutubo sa trunk, arms, and legs. Ang color ng mga rashes nito ay kadalasang pinkish or red but can also be brown or purple in color. At alam nyo ba na ang Christmas tree syndrome can also cause fever and headache. And about 50% of people experiencing Christmas tree syndrome will also experience itchy patches due to the rash. Ano naman ang mga gamot for Christmas tree syndrome? Usually, hindi ito nagre-require ng treatment kasi mawawala lang ito ng kusa after 6 to 8 weeks. Pero kung may kasama na itong pangangate dahil sa rashes, pwede kayong kumonsulta sa inyong doktor at pwede kayong resetahan ng antivirals medication. Pwede din ang phototherapy. Or, pwede kayong mag-take ng antihistamines. Pwede din kayong mag-apply ng calamine lotion para maibsan ang pangangate. At pwede rin ang mga corticosteroid tablets, kagaya ng prednisolone. Kailangan ito ng prescription galing sa inyong mga doktor. At pwede din ang oatmeal. Paano gagamitin ang oatmeal? Ito yon. Pwede rin gumamit ng mga nasal washes to clear sinuses at para gamutin ang inflammation kung meron man. Pwede din kayong gumamit ng mga allergy drops for your sore eyes at gumamit ng nasal steroid sprays for stuffy or runny nose. Kagaya ng sinabi ko kanina, nangangailangan ito ng prescription from your doctor. So,
Paano ba natin maiiwasan ang Christmas tree syndrome? Well, kung kayo ay gagamit ng totoo o real Christmas tree, kagaya ng cypress at pine tree, kailangan nyo itong linisan bago ipasok sa loob ng inyong bahay. Pwede nyo itong linisin gamit ang isang hose para matanggal ang mga pollens at dust. This will help wash off the allergens. If you notice na may increasing asthma or allergic reactions or symptoms na kayo, move the tree outside and kumonsulta sa inyong doktor. Kung kayo naman ay gagamit ng artificial Christmas tree, lalo na yung mga Christmas tree ninyo dati na naka-storage lang, give it a good shake outside the house before putting it inside para mawala ang mga dusts, alikabok, bago nyo ito ipasok sa loob ng inyong bahay. At pag i-unpack nyo ito or tatanggalin nyo ito sa loob ng isang kahon or karton, gawin ito sa labas ng inyong bahay. Pagkatapos, pwede nyo rin itong i-vacuum. Sama na dito ang iba pang Christmas decorations na naka-store lang para mawala ang mga dusts at pollens na na-accumulate habang sila ay nakatambak lamang sa inyong storage room. At syempre, pwede nyo rin silang punasan para mas malinis ito bago i-display. Tandaan na ang Christmas tree syndrome ay isang allergic reaction sa mold, pollen at dust na makukuha sa Christmas trees na pwedeng magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa baga or lungs at balat or skin. Ang pangkaraniwang simptomas ng Christmas tree syndrome ay sneezing, coughing, wheezing, skin, and asthma flare-ups. There you have it, everyone. Kung gusto nyo ng very Merry Christmas, alagaan ang inyong kalusugan. Mahirap na magkasakit tuwing Pasko, lalong-lalo na sa mga may existing allergies at asthma. Mag-ingat po sa mga alikabok, pollens at molds at mag-ingat sa pag-display ng Christmas tree para masaya ang Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat at Advance Happy New Year 2025. Stay safe and be healthy.